Okay, kanina, mga ano oras ba? Ang tagal kasi nila din ang hintay, di ba? Hindi din naman pumasok muli ang majority. Yung mga senador na pinangungunahan ni Senator Alan Cayetano, hindi na naman sila pumasok. So nakapagbitaw ng salita. Marami, actually maraming binanggit, no? Miyembro ng minority. Sabi ni ni Senator Mick Zubiri, meron sila dapat na ipapasa o i-approve na bill patungkol dun sa bawal sa mga pasyente ito, mga clear. Bawal magdeposito, something like that. Basta meron tungkol sa bill. Yung naho-hostage pag hindi nakakapagbayad sa hospital. So sabi nila, ito ay para sa pasyente at sana ay ayusin nila ngayon, mapipirma na ma-approve na ngayon. Pero sabi ni Senator Mick Zubiri, dahil hindi sila pumasok, sisihin nyo dito si Senator Alan Cayetano. Tapos may mga confirmation, may mga opisyal na dapat na yung kanila mga ranggo po yata. At may mga confirmation ng mga officers, military officials. Pero hindi nagawa kasi wala sila. Okay? So ito, mga kaklir, ang isa sa mga ito. Kasi sumagot po si Senator Alan Cayetano, ha? Sumagot po siya. Inaabot ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka rin bukas. Otherwise, tuwas ka. O yan, ang binitawan. Ha? Yan ang binitawan ni Senator Raffy Tulfo. Pumunta ka dito kasi kailangan nila magtrabaho, kailangan nila matapos yung ibang mga bills, mga resolutions, everything. Hinihikayat, mukhang hinihikayat ni Senator Alan na wag pumasok yung kanya mga kaalyado. Mga kakli, hindi yata to first time nangyari dahil sinasabi dito, sanay si Senator Alan Cayetano sa gitong klaseng sitwasyon. Kasi ganyan din ang ginawa niya sa House of Representatives nung kukunin na ni Senator, or rather ni Representative Lord Velasco, yung pagiging speaker. Pero ayaw niyang bitawan yung pwesto. Maraming sasabi, ito si Senator Alan Cayetano daw ay kapit tuko sa posisyon. At hindi to first time nangyari. Nagkagulo din dati sa House. Okay? Doon siya yung speaker. So dito mga kakli, sumagot naman siya. Pakinggan natin ito yung sagot niya. Let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwa. Ang kaduwagan po ay nag-uugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang... Ito na naman tayo, magsasample na naman siya mga klira, pero minsan ang layo ng analogy. Sige, pakinggan natin yung kanyang paghahambing. Ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo. Grabe po yung kidlat. Hintayin mo kung mawala kidlat. Mga klira, tingnan mo sa Senado, may kidlat ba? Ang kidlat, mga klira, bumabagyo, force majeure. Or fortuitous event. Unforeseen, acts of God, or namonitor mo man, pero di mo makontrol. Tingnan mo example niya, mga klira. Pero, ang gulo sa Senado, force majeure ba yun? Hindi. Bakit? Ginawa nila. Inutos nila. Intensyon. Ulitin natin sa mga bago dito. Kitang-kita sa video na doon sa nagkaroon ng putukan, isa lang ang NBI agent. Yung isang kasama niya sa may bandang baba. Di pa sila magkasama Isa lang Tapos, bago pa bumaba yung isang kasama ng NBI agents, bago bumaba ng konti, naglagay ng silya. Plastic. 2. Para hindi makalabas ang tao from the from the Senate going to the GSIS kasi lusutan. Diba? May lusutan. Anong ginawa? Ibig sabihin, nung nilagyan mo ng silya, ibig sabihin, walang balak ang NBI agent na pumasok. Katulad nung kinukwento nyo na nanggugulo at may dalang armas at gustong pumasok. See, sa pamamagitan ng pagbibigay ng sample ni Senator Alan Cayetano, naiiba yung kwento, na-exaggerate, na out of context, di ba? Anong sample niya dati? Marami daw taong naka-armas. Halimbawa, kung ang bahay mo, may mga tao sa harapan na maraming armas at gusto pumasok sa bahay mo. Nag-warning shot ka, tapos umatake din. Hindi ba yun atake? Ibang-iba yung kanyang sample sa katotohanan. Ito, bibigay na naman siya ng sample, pero iba na naman sa katotohanan. Anong sample niya? Bagyo, kidlat,
Acts of God yun. At hindi yun na nangyayari sa Senado. Dahil ang nangyayari sa Senado, gawa-gawa ninyo. Gawa ng tao. Pwedeng kontrolin kung gustong kontrolin para maging maayos. Pero hindi. Kinokontrol nyo para maging magulo. Para isilbihan ang sarili nyong interes. Yon ang nangyayari. So, di ba nakita nyo mga, kung hindi natin i-analyze to, yan na naman ang mangyayari. So, an example niya, force majeure, ay kidlat, bagyo. Pero, tingnan nyo yung inutusan niya si Aplaska magpaputok, mag-aresto, acts of God ba yun? Bagyo ba yun? Hindi. Plano yun. Pinagplanuhan yun. Kasi nag-usap sila. Pangalawa, diba? Yung pagpapatakas o pagpapalabas kay Senator Robin, acts of God ba yun? Unforeseen event ba yun? Hindi. Plano yun. Kayang kontrolin yun. Pero hindi kinontrol. Bakit? Dahil ang sabi niya, pwede naman daw lambas-masok si Senator Bato. Pero, gawa pa rin nila. Hindi acts of God. Nagbigay sila ng protective custody para mapaniwala yung mga law enforcers na hawak namin. Tapos, nung naniwala, pinakawalan. Or, hinayaang lumabas. Acts of God ba yun? Katulad ng bagyo? Hindi. Gawa nila yun. Gawa ng tao yun. Ngayon, yung gusto nilang pagbabago ng rules. Diba? Bakit daw minamadali? Ba't minamadali? Iba ang ginagawa niyong rules ngayon. Binabraso nyo. Nag-walk out. Bagyo ba yun? Hindi. Decision yun. Decision yun. Diba? Pinlano din yun. Bakit? Para masunod ang rules. Now, at ang naaayon naman ang ginawa ng pag-walkout, wala ng quorum. Ngayon, inaresto si Senator Jinggoy. Acts of God ba yun? Bagyo ba yun? Hindi. Bakit? Law enforcer yun. Hinaharang mo lang. Kailangan mong harangin? Hindi. Pwede ka makipag-cooperate. Pero anong ginawa mo? Nagmamatigas ka. At nung nagmatigas ka, at hindi ka na pinagbigyan dahil nasira na ang tiwala sa protective custody binibigay ninyo. Dahil the last person you took in custody escaped. Diba? Sino ang gumawa para mawala ng tiwala sa inyo? Kayo. Hindi acts of God yun. Hindi plano ng God yun. Gawa nyo yun. Diba? Oh, nung sinilbe, may valid warrant of arrest. Ito ang valid warrant of arrest. Sumama ka na sa amin. Ayaw mo. Di. Sige, sasamahan ko doon. Lakad kami ng 5 minutes. There, hindi mo pa sinusuko. Even Senator Jinggoy, hindi niya pa rin sinusuko sarili niya. Kasi hawak mo. Hawak mo. Nasa kustodiya mo si Senator Jinggoy Estrada. Nawakan mo sa braso, di ba? Nahatak mo palabas. Di ba? So, nasa kustodiya mo siya. Hindi niya sumusuko. And that's the difference. Gawa yun ng tao. Hindi gawa ng God. Hindi acts of God. Hindi yun bagyo. Hindi yun lightning. Hindi yung kidlat. Kasi yun, hindi yung force majeure. Bakit? Kaya mong kontrolin yun eh. Kasi alam mo naman yung batas. Nung sinisigawan mo, pinipigilan mo, si Sec John Vic, tumaas ang boses si Sec John Vic. Acts of God ba yun? Hindi. Bakit siya sumigaw? Nag-start sa'yo eh. Hindi naman sisigaw sa Section Vic kung nakipag-cooperate ka lang. Diba? So ngayon dito, lalabas na naman sila sa pag-i-explain naman ni Senator Alan, explain niya exaggerated. Yung tipong, dapat maniwala yung tao sa kanya. Diba? Na sila dapat ang tama. Sila ang minaliit. Sila ang binastos. Yun ang gusto niya palabasin. When in fact, kung nakipag-cooperate lang siya, being the Senate President, walang problema. Hinatid mo, yes. After mong hinatid, kaibigan mo, yes, go. Pero sana bumalik ka kasi mandato mo magtrabaho. May session eh. Oh, anong ginawa nyo? Boycott. Bakit? Dahil sinabi ni Senator Marcoleta, di man lang pinagtanggol? Dahil sinisigawan ng Senate President? Valid reason ba yon?
para mag-boycott? At hayaan mo yung mga bills, resolutions na matenga, yung for confirmation na nandiyan supposed to be, ay maunsyame dahil binoykot nyo? Acts of God ba yun? Hindi. Decision nyo yun. Kaya yung example nito, mga clear, hindi nyo dapat bilhin. Sige, go. Kasi it's not a matter of tapang, magtatanim ka nga, tamagan man ng kidlat, di ba? So, yan din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide. Bakit kayo tatamaan ng kidlat? Walang kidlat. Kaya nga sasabi ni Senator Trillanes, ang galing nito, maggawa ng senaryo na hindi naman tugma sa totoong pangyayari. Exaggerated. Sige, tanungin natin, ano yung kidlat? Magtatanim kayo, di ba? Sabi mo, may bagyo, magtatanim ka ba? Kung tamaan ka ng kidlat, anong kidlat? Magsisession lang naman kayo din. Sige, anong nire-refer mong kidlat na tatamaan kayo? Kidlat na baka matanggal ka sa pagiging Senate President? Yun yung kinakatakot mo? Matanggal ka sa posisyon? At makidlatan kayo at hindi mangyari yung gusto nyo mangyari? Dahil wala kayong numero? That's unfair. Self-centered yon, mga ka-clear. So, anong kidlat? Muna, dapat, alam mo, dapat, pag may media dito, sir, anong kidlat ang pinapatungkulan mo? Sige, i-compare natin. Ano yung bagyo? Anong bagyo sinasabi nyo? Ano yung kidlat na tatama sa inyo? Kaya ayaw nyong magtanim. Kasi yung pagtatanim, let's say, mga ka-clear, sinasabi niya to sa session, ha? So, hindi ka magpupunta sa session kasi may bagyo. Ano yung bagyo? Ano yung gulo? Ano yung something na you cannot control? Kasi kinumpare mo sa force majeure, sa bagyo. So, ano yung something na hindi mo ko kayang i-control? Tapos, pag tinamaan kayo ng kidlat, kaya hindi ka magtatanim, kaya hindi kayo pupunta sa session kasi tatamaan kayo ng kidlat. So, ano yung kidlat? Ano yung nire-refer mo dun? Anong ibig mo sabihin sa kidlat? Yung kidlat na ba yun? Kaya ka natatakot pumunta sa session? Hindi mo kayang kontrolin, being the Senate President? Di ba mga ganun dapat tayo mag-analyze? Hindi pa, porkit bigyan tayo ng sample nito, nagbigay ng by analogy kung ano-anong kwento, pero ang layo. Malayo sa katotohanan. Ang misyon. Pero ipagtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati tayo mga senador. Yun naman pala eh. Mamatay para sa bansa. Anong kinalaman? Atin ka lang naman ng session. Wala naman mamamatay eh. Hinuli lang si Senator Jinggoy. Ano sundalo't patayan na? Sinubo mo nga yung Marines doon sa lock and load. Marines, PNP, sinubo mo. Diba? Sinubo mo nung May 13, pinapunta mo doon sa may venue kung saan mo magpakakabarilan. Sinubo mo na nga. Hindi nyo man lang pinag-isipan, isang NBI agent lang pala yung nakatambay doon. Exaggerated, di ba? Tapos, magpapatay ng aircon? Magpapatay ng wifi? So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi, iduwag. Para ko rin sinabi, halimbawa, Senator, ikaw, maging independent ka, kung hindi, duwag ka. This is not Bakit? Hindi ba independent? Ano bang tinakbo ni Tangang partido si Rafi Tulfo, di ba? Alam ko tumakbo nga itong independent eh. Sige nga, please, paki-update nga ako mga kaya. Alam ko tumakbo itong independent. Kasi may pera naman siya eh. Kaching-kaching. Mayaman naman yan, di ba? Di ba? Pikachu. Hindi, di ba? Hindi nga totoo, di ba? Independent tumakbo to, di ba? Si Rafi Tulfo. Bakit mo sabihin maging independent? Anong ibig mo sabihin? Dapat i-qualify mo yun, Senator Alan Cayetano. What do you mean by independent? Teka lang, independent ba kayo from VP Sara? Oy, independent ba kayo from VP Sara? Oy, baka naman hindi.